ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Kumikilos papalapit ng Davao Region ang bagyong Chedeng. Alamin natin ang pinakabagong ulat tungkol sa bagyo mula sa ating ekspertong totoo na si Ginoong Nathaniel Cruz. Tani. Salamat, Maki. Mga kapuso, dahil nga sa bagyong Chedeng ay nasa ilalim pa rin ng signal number 1 ang mga probinsya ng Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Sur, mga siyudad ng Davao at General Santos, yung Davao Occidental, southern portion o katimugang bahagi ng Davao del Norte kasama ang Samal Island, ang silangang bahagi ng Cotabato, silangang bahagi ng South Cotabato at silangang bahagi ng Sarangani. Ang mga nabanggit na lugar, makakaranas sa mga pagulan at bugso ng hangin simula ngayong gabi. At huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 370 kilometers dyan sa may silangan timog silangan ng east-southeast ng Davao City. At may lakas ito ng hangin aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 60 kilometers per hour. Nasa nakikilos ito pa west-southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At kung hindi magbabago ang kilos ng bagyo, mga kapuso, ay posibleng bukas ng umaga ay maglalandfall ito dito sa may bandang Davao Oriental, tatawid ng Mindanao, at posibleng habang tinatawid nitong Tropical Depression Chedeng ang Mindanao, posible po na ito ay hihina at posibleng maging isang low pressure area lamang, mga kapuso. So, itong mga lugar na nakikita natin na may guhit, yan po yung dadaanan ng sentro. Pero mga kapuso, yung iba pang lugar sa buong Mindanao ay maapektuhan ng ulang daladala ng bagyong Chedeng. Delikado naman pumalawat ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number 1, kasama na ang eastern seaboards of Visayas at dito sa may Surigao provinces. Sa datos ng Metra Weather, makakaranas ng mga pagulan ang malaking bahagi ng Mindanao na kumisan malalakas, mga kapuso, at magtutuloy-tuloy yan hanggang bukas habang tumatawid ang bagyong Chedeng. Kaya maging IM ready po ang lahat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga malalakas na ulan. Sa Visayas, mayroong karing ulan ngayong gabi simula dito sa may eastern section, yan yung Samar Leyte provinces. At bukas, araw ng Martes, yung sentro ng bagyo malayo sa Visayas pero makikita natin buong araw na makakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng Visayas. At sa Luzon na hindi apektado ng bagyo, may mga pagulan hindi ito sa may southern Luzon kundi dyan sa may Cordillera at Ilocos region. At ito hindi na po dulot ng bagyo, mga kapuso, kung hindi yung tinatawag nating tail end ng cold front. At sa Metro Manila, hindi rin magpapaulan ng bagyo sa Metro Manila kaya maghapon na wala tayo o mababa ang tsansa ng ulan. At mga kapuso, magiging maalinsangan bukas sa 37 degrees Celsius. Maki? Mang Tani, maraming lugar sa Mindanao na ang tagal na, ilang buwan ng kulang o kaya talagang walang ulan. So yung ulan po kaya na dala nitong si Bagyong Chedeng, sapat na kaya para matapos yung tagtuyot o yung dry spell? Well, posible, Maki, dahil nakikita natin malalakas na ulan. Pero hindi doon lamang natatapos yung epekto ng drought o dry condition kapag nagkaroon ka ng ulan. Yung kasing definition niyan, dapat 3 o 4 na buwan na halos mababa ang ulan mo. So kapag nagkaroon ka ng ganitong malakas na ulan, masisira na o mawawala yung definition. Pero yung impact nun, Maki, nandyan pa rin. At ang isang medyo nakakabahala, posibleng bukas, ngayon at bukas malakas ang ulan, pero maaaring pagkatapos itong bagyo, tuloy-tuloy na naman uli na wala silang ulan. Kaya dapat maging IM ready pa rin sila dito sa impact ng naranasan nilang kawalan ng ulan nitong mga nakaraang buwan, Maki. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.